Ayan, nandito na si Pastor. Ipagkaloob na po natin kay Pastor ang pagkakataon. Pastor, good morning po. Good morning po, Brother Melvin. At sa ating po mga kapatid nariyan. So, announcement po dito po sa West Nueva Ecija, meron po tayong banquet na magaganap. Ay, buong area pala ito. So, sa linggo na po ito, suportahan po natin mga kapatid. At gayon din po, ay isama rin natin sa panalangin ang mga pangangaral pasimula din next week. Yung pong VBS, Children Evangelism dyan sa Kawayan Pugtong. Yan, at sa iba't ibang lugar, sabay-sabay po, halos sabay-sabay po yan sa buong area po o sa buong CLC. So ang ating pag-aaralan ngayon, July 18, tama nga ba? Huwebes, pagpapanatiling buhay ang pag-ibig. Yan, tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas sa umaga na ito, ay aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral. Tulungan niyo po kami, O Lord, amin pong maintindihan ito at kayo po ang siya magbigay sa amin ng karunungan na nagmumula sa inyo. Salamat o Diyos sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Madaling magmahal, di ba? Madaling magmahal. Pero ang mahirap ay yung i-sustain yung pagmamahal. Sabi dito sa Colossus 3:18 to 19, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa gaya ng nararapat sa Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Yun ang naman ang napakaganda dyan. Bagamat ang lalaki yung dapat masunod sa tahanan dahil mahal ng lalaki ang babae, mga kapatid, ay pagbibigyan na lamang yung kaniyang gusto. So, ibig sabihin, hindi talaga ang babae ang nasusunod, kundi ang lalaki. Yan. Pag may gusto ang babae, ay pinagbibigyan lamang ng mga asawang lalaki. Kapag ka hindi niya gusto, pero ikaw gusto mo, sinong dapat masunod? Ang lalaki pa rin. Pero ang dapat na sundin ng lalaki ay mapagbigyan ang kanyang asawang babae. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na ang babae ang nasunod. Kasi nakuha niya yung gusto niya. Kundi pinagbigyan siya ng lalaki. Dahil mahal niya. Halimbawa, gusto ng babae ay kumain ng cake pero ayaw ng lalaki. O gusto ng babae ay mag-vegetarian pero ayaw ng lalaki. Pero dahil sa mahal ng lalaki ang babae, ay ipapahayag siya na kumain ng mga gulay, mag-vegetarian sila. So ganun po mga kapatid, ano? Hindi ibig sabihin na nasusunod yung babae, kundi pinagbibigyan ng lalaki dahil mahal natin ang asawa natin mga babae. Yan, madaling magmahal pero yung mapanatili mo ang pagmamahal, yun ang challenge. Gaano karaming kabagabagan at kalaking kapigatian at lungkot ang maiiwasan kung ang mga lalaki gayon din ang mga babae ay magpapatuloy na linangin ang pagpapahalaga, atensyon at mabuting pananalita ng pagpapasalamat at bunting mga paggalang sa buhay na nagpapanatiling buhay ng pag-ibig at nadarama nilang kailangan sa pagkakaroon ng mga kasama na kanilang pinili. So ang pagpapanatiling buhay ang pag-ibig ay sa pamamagitan po ng kaswitan. Yan po, sa pamamagitan po ng lambing, mga kapatid, sa pamamagitan po ng kagandahang loob. Yan, sa pamamagitan po pananatili ng mga hug, yan, ng mga salitang I love you. Mapanatili yun mga kapatid, yung paggalang ng mga salita, lalo na yung mga sweet, nagpapanatili sa pagmamahal. Yan. Kung magpapatuloy, kasi minsan kapag kagalit yung asawang lalaki o asawang babae, minsan nawawala na yung tawagan na sweet. Minsan sa pangalan na lang, sa pangalan na lang babanggitin. O sa pangalan na lang tatawagin, Nelpin. Galit na yung asawa, di ba? Pero pagka hindi naman at mayroong nagawang mabuti, sweet, ang tawagan ay mahal o dear. Pero pag galit, pangalan na yung tawag.
So, kinakailangan pala mga kapatid, anuman ang ating sitwasyon, sweet pa rin. Kung magpapatuloy lamang ang asawang lalaki at babae na pagyamanin ang mga atensyong ito na nagpapalago sa pag-ibig, magiging masaya sila sa kanilang pagsasama at magkakaroon na nagpapabanal na impluwensya sa kanilang mga pamilya. So ibig sabihin kahit may mga anak na yung pong mga salita na nagpapalago ng pagmamahal ay dapat gawin. Yung mga Kasi dati ang mga lalaki naman din nagbabago nung nanliligaw, maraming ibinibigay, di ba? Maraming mga idinadala. Oh, may iba pa nga love letter, may bulaklak. Pero ngayon nung may asawa na, wala na kasi nakatuon na sa anak, di ba? Noong nagliligawan pa lang, ang lalaki ang talagang inaalalayan ang kanyang nililigawan. Nililigawan niya pala yung asawa niya, talagang inaalalayan niya sa paglalakad. No, na talagang siya'y nauuna. Hawak-hawak yung kamay. Ngayon may makikita ka, ano pinagkaiba ng mag-sweetheart tsaka mag-asawa? Malalaman mo yung mag-sweetheart, sweet. Pero yung mag-asawa, nauuna na yung babae. Minsan, nauhuli na yung babae. Ang layo-layo na ng agot ng lalaki. Pero dati doon, magkadikit din sila habang naglalakad. Pero ngayon, wala na. Iniiwan na minsan. Iba na sa panahon natin yun. Kaya madaling magmahal. Pero yung mag-stay kang in love, yun ang challenging. Kinakailangan pala ay napapangalagaan. Magkakaroon sila sa kanilang sarili na munting mundo ng kaligayahan. Magiging maligaya pala kapag napanatili yung pagmamahal. Hindi nila nanaisin na lumabas sa mundong ito sa mga bagong pang-akit at bagong pagtutuunan ng pag-ibig. Yan kapag talagang nanatiling nagmamahalan ang mag-asawa. No, hindi nila nanaisin na magmahal din ng iba, kundi mananatili sa pagmamahal na yun na nandoon sa kanilang dalawa. Yan ang kagandahan doon. Pero marami ang mga sa panahon natin ngayon na ayaw nang magmahal, nagbe-break o nagdi-divorce. At karaniwan dyan yung mga artista, mga kapatid. Hindi na panatili yung pagmamahalan. At ang nangyari, naghanap ng bagong pag-ibig. Kaya po mga kapatid, tayo mga ordinaryong tao, di naman tayo artista, panatilihin natin ang pagmamahalan. Kasi kung mag-iwalay tayo, parang kang artista. Sabik na maghanap ng iba at hindi pinagtuunan yung pagmamahal sa kanyang sariling asawa. Maraming mga babae ang nananabik para sa mga salita ng pag-ibig at kabutihan at ang mga pangkaraniwang atensyon at paggalang na para sa kanila mula sa kanilang mga asawang lalaki na pumili sa kanila nakakasamahin habang buhay. So yung mga babae talaga ay meron silang gusto nila laging nasasabihan ng mahal kita, I love you, I miss you. Kahit na nasabi mo na kaninang umaga, mamayang gabi kailangan masabi mo na naman bago ka umalis. Kapag nakalimutan mo, magagalit yun. Lalo na kapag nakalimutan mo yung anniversary, yun ang mahirap doon. Kapag nakalimutan, delikado, magagalit. Pero may iba naman na hindi naman nagagalit. Nanay ko, hindi naman na pinapansin yan. Kung ano mo nang sabihin. Kung ano man ang tawag ni tatay dyan. Sa kanya. Minsan, uy, na ang tawag. Uy, dito. Tawagan nila nanay eh. Depende sa babae. Pero, majority na kailangan talaga ay yung sweet word ay naroon. Pagkagalit ka, tsaka mo tawagin na sa pangalan niya, Karin, gano'n. Pagkagalit ka. Pero pag mahal ka ay mayroong talagang paggalang, mayroong matamis na salita. Ang munting atensyon at paggalang na ito, ang bumubuo ng kaligayahan sa buhay. So maliit lang yung word, simple lang, yung paggalang, yung atensyon, pero ito pala ay bumubuo sa kaligayahan sa buhay. Dahil magiging masalimuot ang buhay kung wala ang mga bagay na ito at hindi magiging masaya ang pagsasama. Kung ang mga puso ay mapapanatiling mabuti sa ating mga pamilya, kung mayroong marangal at saganang paggalang sa mga kagustuhan sa opinyon ng isa't isa, kung ang asawang babae ay humahanap ng mga pagkakataong ipahayag ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng mga gawa bilang paggalang sa kanyang asawa, at ang asawang lalaki ay nagpapakita ng gayon ding pagsaalang-alang at mabuting pagpapahalaga sa asawa,
Makatatanggap ang mga anak ng gayunding espiritu. Ang impluwensya ay sa buong tahanan at gaano kalaking kalungkutan ang maiiwan ng mga pamilya. So, maiiwasan ng mga pamilya. So, ibig sabihin, give and take, no? Pinagbibigyan ang bawat isa, mga kapatid, no? Pero ang kadalasan nagbibigay diyan yung mga lalaki. Pero kapag ka naman yung mga lalaki ay na ipakita nila yung pagmamahal nila sa asawang babae nila, sila naman ay aalagaan, di ba? Ng maayos ng mga asawa nilang babae. Iyan ang pinakamaganda. Magiging masaya ang tahanan at makikita ng mga anak kung gaano ang kanilang mga magulang ay nagmamahalan at maiimpluwensyahan din yung mga anak na mahalin ang kanilang mga magulang. May mga anak na hindi nila tinatratong mahal nila ang magulang nila. Dahil sa magulang nila, nakikita rin nila na nag-aaway, nagbabangayan, no? Nagbubugbugan sa loob ng tahanan. So paano ang paggalang ng mga anak ay makakamtan din? So kinakailangan na sa loob ng pamilya ang mag-asawa ay naggagalangan. But of course, mga kapatid, no, na dito ko napagtanto na hindi talaga lagi nasusunod ang asawang babae. Bagkus pinagbibigyan ng asawang lalaki dahil mahal niya yung asawang babae. So yun pala yun. Dahil sa pagmamahal ng asawang lalaki. Dahil nga yung babae, nung nagpakasal sa lalaki ay nagpasakop ang babae sa lalaki. Pero hindi ibig sabihin na magiging alipin yung babae, kundi ang lalaki, dahil mamahalin niya yung babae, sabi sa Biblia, mahalin ang babae, lahat ng gusto ng babae ay pagbibigyan dahil mahal niya ito. Yun po pala yun, mga kapatid ko, dahil sa pagmamahal. Mapanatiling buhay ang pag-ibig. Hanggat maaari ang bawat mag-asawa ng pinag-isa ang kanilang interes sa buhay, ay dapat sikaping maging masaya ang buhay ng bawat isa. Yun ang goal. Ang ating pinahalagahan ay ating iniingatan at ginagawang higit na mahalaga sa abot ng ating magagawa. So yung word, mga kapatid, na nakita ko dito, yung para mapanatiling buhay ang pag-ibig, gawing masaya ang isa't isa. So alam dapat ng mag-asawa kung ano ang nakapagpapaligaya sa kanyang mister. At alam din ng mister ang makapagpapaligaya sa kanyang asawang babae. At dapat iwasan ng asawang lalaki yung makapagpapagalit sa kanyang asawang babae. Gayun din ang lalaki. No? Iiwasan yung makapagpapagalit sa isa't isa. Bagkus sikaping maging masaya ang bawat isa sa lahat ng pagkakataon para mapanatiling buhay ang pag-ibig, mga kapatid. So yung word na asawa, sabi nga nila, kapag tumagal-tagal na yung asawa, natatanggal na yung A. Nagiging sawa na kung minsan, di ba? O, kapag tumagal pa, matatanggal na yung S. Magiging awa na lang. Kapag tumagal-tagal pa yung pagsasama, nawawala na yung A uli, nagiging wa na. Mangyayari lang yun kung sa mag-asawa nawala ang ating Panginoong Hesus. Pero kung ang Panginoon ay nanatili sa ating kalagitnaan ng pamilya, ng pag-aasawa, kahit na tumagal pa, hindi mawawalan ng letrang A ang pag-aasawa, kundi mananatiling asawa ang bawat isa. Mananatiling nagmamahalan. Ang material ay hindi lamang tissue na tela, ngunit isang uri ng tatagal sa pagsusuot at pagsubok. Ang puso ay mahigpit na nakatali sa puso sa ginintuang tanikala ng pag-ibig na tunay. At kung tunay ang pag-ibig, magiging maligaya ang buhay. Kung tunay ang pag-ibig, ang Panginoong Hesus ay nasa kalagitnaan ng mag-asawa. Sa kontrata ng kasal, ang mga lalaki at babae ay gumagawa ng isang kalakalan, isang pamumuhunan para sa buhay. Dapat nilang gawin ang kanilang mga makakaya upang kontrolin ang kanilang mga salita na pagkainip at pagkabalisa. Mas maingat kaysa kanilang ginawa bago ang kanilang kasal. Kasi nga, di ba, bago ang kasal talagang maingat ang bawat isa sa isa't isa, di ba? Lahat ng sweet words nandoon. Pero pag nung tapos na yung kinasal, matagal nagsama, yung mga sweet words nawawala na. Kinakailangan pala ay nandoon pa rin, nananatili pa rin, kahit na sabihin natin na pares na kayong amoy lupa. Ibig sabihin, what I mean pares na kayong matanda. Yung sweet word ay nandoon pa rin, mga kapatid. Dahil ngayon ang kanilang mga tadhana ay nagkakaisa habang buhay bilang mag-asawa. Ang bawat isa ay pinahalagahan sa eksaktong sukat sa dami ng pagsusumikap
na ginawa upang mapanatili at mapanatiling sariwa ang pagmamahal na sabik na hinahangad at pinahalagahan bago ang kasal. Ibig sabihin, no, kung sabik tayo bago ikasal, yung pagmamahalan, dapat after ng kasal, ganun pa rin kasabik sa isa't isa. No, na hindi naghahanap ng iba. Lalo na ang mga lalaki, talagang ingat-ingat bago yung kasal, ingat na ingat sa kanilang kasintahan. May nagmamahal, lagi nang sa'yo ay nagbabantay. Siya'y laging lang sa'yo ay magbigay. Buhay na walang hanggan. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po uli sa umaga na ito na muli niyo kami binigyan ng pagkakataon na kami makakonect po sa inyo. Salamat at nakita namin muli ang inyong pag-ibig sa umaga na ito sa pamamagitan ng pagpapanatili namin ng buhay na may pag-ibig. Ng aming pag-ibig nawa sa inyo ay manatili, number 1, upang sa ganun ang pag-ibig sa aming bahay, sa aming mga asawa, sa aming pamilya ay maging masaya. Salamat sa mga paalala na dapat hindi mawala ang lambing sa amin upang sa ganun kami magtagal ang aming mabuting pagsasama, at magagawa namin yan kung kayo po ang aming kasama. Dalangin namin ang Holy Spirit ang manguna patuloy sa amin na mapanatili namin ang pag-ibig po sa inyo, mapanatili namin kayo sa aming mga buhay upang sa ganun patuloy din manatili ang aming pag-ibig sa bawat isa. Salamat sa biyaya at pagpapala. Salamat sa mga lessons sa araw-araw. Tunay na ramdam po namin ang inyong pong pagmamahal. Ngunit sa kabila po ng inyong pag-ibig, heto kami pa rin ay makasalanan. Humihingi po kami ng tawad sa aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. Sa pagpapatuloy na aming panalangin, nais naming isama sa panalangin una si Kuya Arman Reyes na mag-undergo siya ng operasyon bato sa kidney. Pagkalooban po siya unang-una ng mahusay ng magagamot at malakas na katawan, at mabilis siya makarecover at gumaling sa kanyang karamdaman. Dalangin din namin patuloy ang pasasalamat ni Sister Gloria Balbido at mas pumubuti na ang kanyang kalagayan sa mga oras na ito. Patuloy niyo po siyang bigyan ng sapat na kalakasan sa araw-araw at mabilis siyang mapanormalize ang kanyang mga laboratory at kanyang papagalingin ng kanyang sakit. At sa tulong po ninyo, ito po ay kanyang magagawa at sa kanyang pagtitiwala po sa inyo. Pagkaloob po rin sa kanilang mga pangailangan sa bawat sandali sa araw-araw sa kanyang pamilya, di lamang pang pinansyal, di lamang pang physical, bagkus kayo din pang spiritual. Dalangin din namin patuloy ang comfort sa family na mga duke pagkawala ni Sister Jessimiel, at patuloy na i-comfort ang kanilang pamilya, alisin na lungkot sa kanilang mga puso at isipan. Dalangin din namin patuloy si Sister Ana Rospel Hermino Tolentino na patuloy siyang samahan sa kanyang treatment days. Resistensya, malakas na pangatawan ang aming dalangin para sa kanya, at higit sa lahat ang kanyang espiritual na pamumuhay patuloy na maging malakas kasama po kayo. Dalangin namin patuloy ang mga gawain ng children's evangelism sa iba't ibang lugar dito sa aming nasa kupon sa buong CLC, sa Likap, at patuloy na maging pagpapala ito para sa mga bata, gayon din sa kanilang mga magulang. Matamnan na kanilang mga puso ng inyong mga aral, ng inyong mga pagmamahal ng biyaya at papatawad ng kasalanan. At sa ganun, ang Holy Spirit patuloy gumawa sa kanilang mga puso na sila ay makita nila ang tunay na liwanag na nagmumula po sa inyo.
Patuloy namin sinasama sa panalangin ang anniversary ng San Leonardo at ang San Antonio. Patuloy na sila. Kami ay maging handa sa aming pagpe-prepare. Sapat na oras ang aming magkaroon kami ng sapat na oras hanggang maigayak ang lahat namin gagawin. Dalangin din namin patuloy ang mga pamilya na nakikinig ngayon. Pagpalain namin maghapon sa maghapon na ito, kalusugan, hindi lamang pang physical, kaya din pang spiritual, magkaroon ng pag-ibig sa bawat isa. Amin din dalangin ng good health sa family ni Sister Medin Peligro Cotao, kasama na yung kanyang anak na si Hannah and Cory. Kaya din ang family ni Ate Milen, kasama na yung kanyang mga anak, mga apo, at patuloy na ingatan sila sa araw-araw. Kaya din ang kalusugan sa family ni na Sister Rose Cres Encarnado, at kaya ni Sister Dang de la Cruz, kasama na yung kanyang maliit na negosyo. Patuloy na pagpalain. Kaya din ang family ni Sister Nimpa Rivera sa Bukidnon, sina Tito Janet Salvado, at ang buong pamilya, sina Rona, si LG, si Robert, buong Hunsya family, Acuevas family, Alcosaba family, sina si Ariel Anchona. Kalakasan din ang aming dalangin at kagalingan para sa may mga karamdaman, sina Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adel, si Tatay Carlito Tomas, ang parents ni Pastor Melvin at Ma'am Karin, si Ding Bautista, si Pinay Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, Sister Risa Enriquez, Ate Esther Lopez, si Marilita. Ngayon din si Brother Renato Santos, Precious Cabasog, Persis Jorquina, si RSC, Brother Gary Mercado, Brid Renato, Estrella Gargasin, si Claire Andaya, Judilyn Perolino, si Hati Sally Sanchez, Gina de Guzman, Arturo Doque at Erlinda Doque. O dakilan Diyos sa mga pangalan po na ito, kasama ng mga pangalan din namin nabanggit, kasama na rin ng mga aming kamag-anak, kaibigan, kakilala, na laman ng aming mga isipan sa sandali na ito. Pasama namin lahat sila sa panalangin. Hindi lamang alam namin na kami ay gagaling ng pagkos, ibibigay niya po sa amin ang the best para sa amin, sapagkat ang nangako ay tapat. Maraming salamat po sa pagtinig sa aming panalangin. Patawad sa namin magawang pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.